over the years na magkasama kayo, parang ang daming projects na kayo lagi yung magka-partner, parang ganyan. Paano nyo nakita nag-evolve yung isa't isa? So we can start with you, Francine. Ano yung mga nakita mong changes with Seth? Ang dami po actually. Paano ko ba sasagutin? From before and after. Before, siguro kung paano na lang po yung working ethics namin or techniques as a love team before. Parang kapag sinabi on the set, doon lang namin gagawin talaga. Alam namin yung mangyayari, yung nangyayari sa eksena, pero hindi namin masyadong parang ino-overthink kaya na ngayon. Mas nagiging netigroso kami, mas sensitive sa lahat, mas inaaral namin, mas ino-overthink namin na pag sinabi ko ito, okay lang yan. Pero dati kung ano na yung nandun, ano sinabi sa amin, go na agad. Pero ngayon I think mas nagkakaroon ng deeper knowledge siguro dahil na rin sa mga nakakatrabaho namin director at mga veteran actors. I think ang laking impact din po nun sa kung paano yung changes namin as a love team and as individuals. Sa'yo, Seth, how about for Siyempre, yung pagka-independent, yan. Yun. Yung mga times na maraming beses na ginagawa niya lahat ng siya na. So, kaya niyang gawin lahat. Kaya niyang buhukan yung sarili niya, kaya niyang nilatan yung sarili niya. Yun yung mga changes na nakita ko pagiging independent. And yung pagiging dagdag sa pagiging professional pagdating sa trabaho. Yung homework, she do her homework. So, yung mga ganong bagay. At syempre yung pagiging mahalaga. Yes, yung pagiging caring niya sa mga taong nasa paligid niya. Ako yung palagi ng katikit, yung mga kasama namin. Kung may nakakakita kung ano at kung sino yung bawat isa at yun yung mga masasabi ng nakita ko sa akin. Okay. Last question na lang. Sorry. So, dahil ang dami yung mga nakakakilig na eksena or mga shows at mga ano, may time ba na minsan nagiging totoo yung kilig? Siya kanino? Ba't hindi? Pag nag-eksena, ikaw yung nagtumatawa eh. Ano yun? So hindi ka kiligin yun? Wala. Ako, syempre, may mga feeling moments, may mga mawawala. Hindi tayo ma-happy na may ganong feeling kami nararamdaman sa isa't isa. So, it's real. Kapag kinilig kami. So, hindi na lang namin sasabihin sa isa't isa. Secret na lang namin sa amin yun. Ang honest nilang dalawa, yun lang gusto ko. Isa sa mga gusto ko dito sa concept. Saka parang yung act na ginagawa namin, parang nagiging, ang sarap sa pakiramdam pag natapos kasi naramdaman namin yung eksena niya. Parang, yun pala yung sabihin ng eksena. So, it's nice. Naisa puso namin yung eksena. Saka yung real na nakita sa mga mata namin. Parang gumalaw lahat ng mga muscles namin sa mata. Yun yung kilig. Okay. Ito gusto kong tanong eh. Alam ko, I know how special your friendship is. Ang magkaibigan ba may karapatang magselos? Hindi. Hindi naman, I'm not leading to something else na. Like kami ni Chad, for example. Bawala pero ayoko maligid sa'yo ha. Chad. Karapatan ba ka magselos o siya? As magkaibigan, parang ganon. Huwag nyo itong i-forward to something else ha. Meron ba sa magkakaibigan? Pag magkaibigan, may karapatan. Ay, hindi magkaibigan yun.
Hindi magkaibigan yun. Baka pinapangarap ng more than magkaibigan. Or, so, exclusive ang selos sa magka. oo, nagselos na ako, no? Ilang beses. Alam mo na, nakahanap ka without you knowing it. Go ahead na. Nagselos na ako. Sa'yo. Tao o galaw o movements o actions, eh. Ayan na, sinasabi sa video ko na kid. Yun. May tao. Wala na. Ha? Sige na, tingin na. Sana di ko na tinanong. Siyempre, oo naman, siyempre sa tao. Pag nagselos ka sa bagay, anong isip mo naman ulit, di ba? Sa tao na siyempre. Dali na talaga itong anak ko. Sinasabi mo raw. Jim, aware ka ba na may Ay, hindi ko sinasabi. na sa halata mo ba may selos? Nagselos siya for a time o without, hindi mo alam na nagselos pala siya? Ayaw pa sagot. Ano po kasi ito, medyo masikreto sa nararamdaman niya. Inaamit naman yan, alauna. After a few business days, or a few hours, and yun na po. Kaya ako umuwi, selos ako. Pero okay na. Okay na, tama naman na lalaki ang maamin. Hindi lang ganda-gandahan. Magkano kung maganda ka siya, pero ganda-gandahan ka naman ng gusto mo, di ba? Kung maamin ka, nag-style siya for a time. We respect that na hanggang doon lang ang kaya niyang share na. Saka, nagsiselos kami in a good way. At hindi yung selos na yun na uwi sa toxic way na selos. So, healthy. Yung mga selos na yun, yung mga, uy, pansin yung... Gano'n. Okay. So walang karapasan magselos kung mga magkakaibigan. Talaga pinari ko sa tanong ko. Kasi, di ba? Moving now down to our last question. Si Nikki kaya, I don't know if he has question. Nikki, standard. If not, I will give the microphone now to this process of daily tribute for his questions. My God. What is a bigger challenge? To star for the first time in a Metro Manila Film Fest movie, or to star for the second time in a Metro Manila Film Fest movie? For me, yung pangalawa, Right? mas hahanapan ka ng tao. Lalo na po sa amin. Nanomina yung My Future You, Best Third Picture. Nakuha ko rin yung award ko. Siguro dahil doon, mas hahanapan ka lang ng tao. Mga sine-expect nila na yung graph mo dapat pataas. Hindi dapat pa ganun. So, I welcome John dapat yung momentum mo mahawak at ma-maintain mo. So, for me, pressure ka nung first time mong gagawin. Ngayon naman, yung pressure na yun parang nasa ibang pressure 200% na yun. Double effort. Kasi, hindi pwedeng lumaylay yung pangalawa mo. Diba? So, kailangan sipahan na sipa. So, for me, yung pangalawa. Sorry po, pwede po ulit po ng question. Hindi ko po narinig masyado. Which is a bigger challenge, to star in your first Metro Manila Film Fest movie or to star in your second Metro Manila Film Fest movie? Kasi di ba last year, nasa My Future You kayo, MMFF, and this time again, nasa Thank you po. MMFF. Thank you po sa pag-repeat pasensya na po. Ako po ang sagot ko, I think is both.
Kasi yung first, sasabihin nila na ano yung reason bakit ka nandito? Why are you deserving na mapasali sa MMFF? And the second is, ano bang kaya mo ipakita? And tama naman po yung sinabi ni Seth, hindi pwedeng parang pababa. Dapat lagi kang pataas. Dapat lagi mong ina-excite yung mga tao sa kung ano bang pwede mong ibigay at ipakita sa kanila. I would say both. Kasi parang every time na mabibigyan ka ng proyekto at kasali siya sa MMFF, audition ka sa buong Pilipinas, sa lahat ng manonood na kaya ako nandito kasi ito yung kaya kong ibigay at ito po yung kaya kong ihandog sa inyo. And I think dapat ang lagi mong kinakalaban dun is yung sarili mo. Lagi mong higitan yung sarili mo na kung gano'n ka kagaling kahapon, dapat mas magaling ka ngayon. Kaya po I would say both, kasi pareho siyang challenge. Do you realize that parang, I don't know kung ako lang o kung siya nga ako kasi parang there is parang is this the first time that a love team is featured in a horror movie? Meron ba before? Marami na love team? Wala, hindi lang natin top of mind. So, you may not proceed with the question, Your Honor. Oo. Thank you, Your Honor. Tawag dito. Kasi parang ano, di ba parang they were basking on your love team tsaka kay JM yan, di ba? Does it elate you? Does it make you happy that you are being used as a major attraction in the horror movie? Their bankability. Oo, di ba? Using ba was the word? Utilizing na lang, Charles. Mas maganda yung word na yun kasi parang to a great use kasi pag-utilizing. Thank you, Your Honor. Thank you, Chairman. Ang hirap pong tapatan ng tanong po ninyo. Anong na-feel namin? Parang hindi naman po. Kasi not everyone or not every love team is featured in a horror film. That's my point. Ngayon, ngayon, dahil kayong ibig sabihin you're a big market attraction. Ibig sabihin, meron kayong box office appeal. Diba? So, they need to appreciate bakit regardless utilizing or giving you projects sa mga horror. Sa mga projects. Ngayon, horror. Honestly po, hindi ko rin po alam kung bakit ibinibigay po nila Mr. Senko, no? Pero ang lagi lang naman po namin sasabihin at ibabalik rin po sa salamat. Pero yung kaya po lang sinabi yun na may box office appeal, we would take it as a compliment. Maraming salamat po. Pero I think hindi rin naman po ito gagawin ng legal kung wala rin kaming kaaktibat na maitawid ang episode na to. Of course, we have JF Yang, we have Karina Bautista, we have sila Abby Ablan, sila Sasa. I would say it's all of us more than kami lang po. Yung lahat ng platforms namin, I would say lahat kami po. Hindi lang po yung kami. Pero ipinagpapasalamat po namin, no, na the questions, parang the curiosity is parang pupunta po sa amin or kila JF Yang at sa iba po. Pero para ako po, the way I see it is we are a team and ito yung mga ampat namin at hard work at lahat ng dedication sa episode na to. I would say lahat ng not popularity pero yung influence na meron kami sa kanya-kanya naming plataforma ang nagsama-sama sa amin dito at kaya rin po siguro kami binigay at inilagay dito na lang Mr. Seth. My last question.
For my last question, what is the palpable truth about your relationship? I'm not asking for labels, I'm asking for the palpable truth. Favorite. About our Ako ang lalaki. Yung katotohanan mo dyan, actually, like, naplano na po namin. We have promises sa isa't isa. Yun po yung katotohanan. Pero hindi pa po, wala pang final bagsak. Wala pang final, wala pang fix calls. Wala pang fixed names. Kumbaga, naplano lang po yun. Napag-usapan na namin sa telepono ng mga 2 oras at sa personal ng mga 3 oras. Malalaman namin. Thank you. Nagpaplano ba magkakaibigan? Charot, ayun na naman Oo! Outing! Karapatan mo ng selo sa magkakaibigan. Pwede! Ito lang ito mga pangplano ng magkaibigan. Tama naman. Ano? Kaibigan ng pangplano. Hindi magkaibigan, Sa magkaibigan. kanya rin siya yung kinikilig sa mga tanong. Okay. I think we had enough. Pero we're still willing to make chika later on. Again, thank you all for coming. Ito na po ang reason why meron siya Catalan Road, 2 of our leads to thank you all for coming and their fans.